bagong lupa. Ang kaligayahan ay di na magtatagal. Ang kaligayahan wala ng kamatayan. Dahil ang araw ay malapit na tayo'y magkakasama. Ang pagpupuri ating awitin, ang papasalamat sa Kanya. At si Master ang muli natin doon sa bagong lupa. Nakasulat kaligayahang tunay sa mga tirahang malaginto na hinanda na ni Master doon sa lupa na bago. Ang kaligayahan ay di na magtatagal. Ang kaligayahan wala ng kamatayan. Dahil ang araw ay malapit na tayo'y magkakasama. Ang pangako ng ating Ama na tayong lahat gagantimpalaan sa ating mga ginawa doon sa kaharian. Buhay ligaya kung matako. Mga kapatid at mga kaibigan, kumusta po kayong lahat? Sa pangalan ng relihiyon na PEDM, on Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated, taos puso kami nga mag-anyaya sa inyo na makikinig sa aming programa, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. At ito po ang inyong lingkod, kapatid na Hermogenes Macarayo, ay umaasa na sana ang pagpapala ni Master ay suma sa inyo at bigyan kayo niya sa malusog na pangangatawan at sa malinaw na pag-iisip upang sa ganun ay lubos ninyong maunawaan ang mga katotohanan na pag-aralan natin ngayon. Mga katotohanan na lahat nakasulat sa Biblia. At kung mayroon mang mga referensya na babasahin po namin, ito ay binabasa namin upang hindi sumalungat sa banal na aklat. At ito po ang programa, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao, ay mapakinggan dito sa himpilan ng Kaboses Power Radio sa oras sa alas 5 hanggang alas 6 ng gabi tuwing Sabado. At sa Kidapawan, mapakinggan po ang programa, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao sa Ronda FM, sa Teleradyo, sa oras sa alas 5 hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. At ngayon, makakasama pa po natin ang mga kapatid na mga ministro ng PEDM. Ito naman si Brother Danilo Lacua. At ito naman si Brother Kile Encipido. At ako po si Arturo Saldarin. At ito naman po yung kapatid Abilino na Balitan. At ito naman po si Jimmy Pinaso. Ito naman po si Rudy Camos. At ito naman po si Renato Tumandan. At ito naman po, kapatid na Bobby Arado. At ito naman po ang iyong lingkod, Brother Jerry Villacoramudia, kagapay po niyo ngayon sa pagangkilig at paghatid ng mga katotohanan. Mababasa po natin dito sa banal na aklat at magbabalik po tayo kay kapatid na Macarayo para talakay ng paksa. Bago po natin tatalakayin ang paksa po natin ngayon, pag-usapan po natin, binabati po natin ang ating General President and Founder ng ICAGSI, Ma'am Lilia Tuunan. Magandang hapon po sa iyo, Ma'am, at sa iyong buong sambahayan. At binabati po natin ang General Secretary ng organisasyon ng ICAGSI, Ma'am Lisa Subak. Magandang hapon po sa iyo, Ma'am, at sa iyong buong sambahayan. At binabati po natin ang Legal Counsel ng PEDM, si Attorney Pampilo Agbong. Magandang hapon po sa iyo, sir, at sa iyong buong sambahayan. At ngayon, ang pag-usapan po muna natin, kapatid na Dani, ang tungkol sa relihiyon na PEDM. Ano ba ang kalagayan ng PEDM?
ang kalagayan ng PDM, ang status nito ay active pa rin ito. At ito ay nagsimula o naitayo noong December 29, 2023 at narehistro sa Securities and Exchange Commission noong Marso 6, 2024. At ang mga layunin ng PDM ay ito: ang pagpalaganap sa pagpanampalataya at pag-ibangilyo sa Espiritu Santo at mangaral sa mga espiritual na pag-aaral sa katapatan, sinseridad, karangalan at pagkamaawain. At ito rin ay may layunin na pagpagaling ng mga tao na may makaramdaman sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos sa paggamot na kailangan sa kanilang mga katawan o mga may sakit, at may tulong din sa mga dental na pangangailangan. At mayroon itong magandang layunin din nga may relasyon ito, ang mga membro ay may matatag at mga malayunin nga may katayuan sa iba't ibang rehiyon, nga hindi ito nangangaral ng mga masama sa ibang relihiyon. Yan ang status ng ating PDM Barangay Macarayo. Opo. At ang pinaka-importante dyan, yung mga layunin na para ipalaganap ang pananalig ng mga tao diyan sa Espiritu Santo. At ang isa naman na mga gawain sa mga tao na nasa loob ng relihiyon na PDM ay pagbibigay tulong ng mga taong nangangailangan na mayroong mga karamdaman na mga sakit, at bibigyan sila sa larangan sa paggagamot sa pamamagitan sa mga salita na ibinigay ni Master, at tinuturo ni Master sa atin kung paano gagamutin at gagamitin ang mga salita na binigay niya, para ito ang gagamitin po natin para sa paggamot ng mga tao na lumapit at humingi ng tulong para gagamutin ang kanilang mga sakit na nararamdaman. Kaya nga ito ang mga gawain, at ang mga gawain sa mga ministro ng PDM ay ang pagpaliwanag, lalo na sa hinaharap natin na mangyari sa mundo, na ito ang araw ng paghuhukom, at mabuti na ito ang bigyan natin panahon ngayon sa pagtatalakay po kung ano ang mangyayari, lalo na sa ano ang hangad ng Panginoong Diyos para sa mga tao, ano ang tinguha o ano ang layunin ng Panginoong Diyos. Mayroon siyang hangad na sa mga tao na nais niya na maligtas ang tao pagdating sa araw ng paghuhukom. Kasi sa banal na aklat mabasa po ito simulan na natin, kapatid na Kili, puntahan na po natin ang Biblia. Mayroon ba po tayong mababasa sa Biblia na mayroong hangad ang Panginoong Diyos at nais niya na mailigtas ang tao? Mayroon ba po tayong mababasa sa Biblia? Meron yun, Brad Macarayo. Ito ang nakasulat sa Unang Timoteo sa Kapitulo 2 sa versikulo 3 o 4. Ito ang nakapahayag. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ibig ng Panginoong Diyos na ang lahat ng mga tao ay makarating sa katotohanan at makatanggap ng katotohanan, ay matagpuan ng tao ang katotohanan, at hangad ng Panginoong Diyos, nais niya na ang lahat ng mga tao ay mailigtas. Yun ang nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia. Kaya nga mahalaga para sa tao na bigyan ng pansin ang gusto ng Panginoong Diyos na ang lahat ng mga tao, hindi isa lang katao hindi lang 2, 3, 4 o 5 katao ang nais niya na o gusto niya na mailigtas. Lahat ng mga tao gusto niya, nais niya na maligtas. Ito ang ibig ng Panginoong Diyos, na mailigtas ang tao pagdating sa araw, lalo na sa pagdating sa araw na ililigtas ng Panginoong Diyos ang mga tao.
Bakit ganon ang gusto ng Panginoong Diyos at nais niya nga na ang lahat ng mga tao ay maliligtas? Dahil kung para sa tao, puntahan natin ang nasa isip ng mga tao. Ang mas mahalaga na bagay ng mga tao na kilalang kilala sa mga tao, ang mas pinakamahalaga sa tao walang iba kung ang pag-usapan po natin itungkol sa mga kayamanan o sa mga bagay. Ang pinaka mas mahalaga para sa tao ang ginto. Pero kung puntahan po natin sa Panginoon, ang gusto niya o ang binigyan niya na pinaka mas mahalaga niya, walang iba kundi ang tao. Mas mahalaga pa ang mga tao kumpara sa mga ginto o sa mga bagay na mataas ang halaga. Meron pa po tayong mababasa sa Biblia, kapatid, na Dani, na ang mas mahalaga para sa Panginoon hindi sa mga bagay kundi sa mga tao. Meron tayong mababasa sa Biblia, Brad Macarayo, na kinukumpara ang tao at ang ginto ayon sa Diyos. Sa nakasulat sa aklat ni Isaias, Kapitulo 13, versikulo 12, ito ang pahayag. Ang aking gagawin at aking gagawin, ang isang lalaki ay magiging mahalaga kaysa dalisay na ginto, ang tao na higit kaysa dalisay na ginto ng offer. So, kung ikumpara ang tao dali sa ginto, mas mahalaga ang ginto, pero ang tao mas mahalaga pa kaysa ginto ay kung ang Diyos ang ating tatanungin. Dahil kung ang tao, ang ginto ay mayroong ginto na dalisay, pero ang tao ay mas higit pa sa ginto na dalisay. Yan ang pahayag ng Diyos. Oo. Ito ang nabasa po natin nga nakasulat sa Biblia. Mas mahalaga para sa kanya. Hindi siya nagbigay na mas mahalaga para sa kanya. Kinumpara niya ang tao sa mas mahalaga para sa tao na ginto. Para sa tao, ang mas mahalaga para sa tao ang ginto o anuman na para sa tao mas mahalaga para sa tao. Pero sa Panginoong Diyos, ang sa Kanya, ang mas mahalaga ang tao ang mahalaga para sa Panginoong Diyos, sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. Kaya nga pag-isipan po natin, mga giliw po na tagapakinig sa programa po namin, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ang tao. Ang nais ng Panginoong Diyos, ang lahat ng mga tao ay maliligtas. Ano ang dahilan? Dahil ang tao mas mahalaga para sa Panginoong Diyos kumpara sa lahat ng mga bagay na mas mataas ang halaga para sa mga tao. Pero sa Diyos, doon siya nagbigay ng mas mataas na halaga para sa mga tao. Dahil sa binigay niya na mas mahalaga ang tao, kaya hangad niya na ang lahat ng mga tao ay mailigtas. Bakit nais ng Panginoong Diyos na ang lahat ng mga tao mailigtas? Dahil kung meron mang maliligtas, merong mga tao na hindi maliligtas. At ito ay naisulat na sa banal na aklat. Isinulat na ang mararanasan ng mga tao o ang mangyayari sa lahat na nandito sa mundo na makikita po natin unang-una sa mga bagay. Mayroong mga isinulat na kung ano ang hahantungan ng mga bagay dito sa mundo, lalo na sa mga tao at sa lahat na mga mayroong nandito na makikita natin sa mundo, at mayroong mga makikita natin na mga magaganda na mga bagay. Mayroong mga isinulat. Kapatid na Jimmy, ano ang mabasa po natin na naisulat na mangyari lalo na sa mga bagay at sa mga tao at sa lahat na nandito sa ibabaw, sa itaas o dito sa mundo na mababasa po natin na nakasulat sa Biblia? Ano ang mangyari na nakasulat sa Biblia? Mayroon po, kapatid, basahin ko lang po dito sa Siponias, Kabanata 1, talatang 2 hanggang 3.
Aking lubos na lilipulin ang lahat na bagay sa ibabaw ng lupa, sabi ng Panginoon. 3, aking lilipulin ang tao at ang hayop. Aking lilipulin ang mga ibon sa himpapawid at ang mga isda sa dagat at ang mga katitisuran na kasama ng mga masama at aking ihihiwalay ang tao sa ibabaw ng lupa, sabi ng Panginoon. Maliwanag po mga gilipong tagapakinig sa programa po namin na ang mangyayari sa mga bagay sa dos na binasa sa kapatid na ministro, lubos na lilipulin ng Panginoong Diyos ang lahat na mga bagay ng lupa. Sabi ng Panginoon, ano pa ang lilipulin niya? Ang mga hayop. Ano pa? Ang mga ibon sa himpapawid. Ano pa? At ang mga isda sa dagat. At ang mga katitisuran na kasama ng mga masasama. At aking ihihiwalay ang tao sa ibabaw ng lupa, sabi ng Panginoon. Ito po ang nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. Lilipulin ng Panginoong Diyos ang lahat ng mga bagay, pati na ang mga hayop, pati na ang mga isda sa dagat, at pati na ang mga tao. Sa nabasa po natin na nakasulat sa banal na aklat. Ito ang mangyari na hinaharap ng mga tao, at dahil ito ay isinulat sa Biblia, sabi ng ating Panginoon Jesucristo, ayon sa ating Panginoon Jesucristo, ang lahat na isulat ay matutupad. Dito po, babasahin ko po sa nakasulat sa aklat ng Mateo, Kabanata 5 at sa talatang 18. Ganito po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa mga hula na naisulat sa banal na aklat sa talata na binanggit ko. Ganito ang nakasaad. Sapagkat katotohanan ang sinabi ko, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay ay magaganap. Ang lahat ng mga bagay na inuguhit o tinuldukan sa nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia, mayroong maganap. Ang binanggit ng ating Panginoon Jesucristo itungkol sa naisulat sa banal na aklat, lalo na sa mga hula na naisulat sa Biblia na mangyari sa lahat na nandito sa mundo. Mga tao, mga hayop, pati na ang mga isda sa dagat, at ang mga tao o lahat na mga bagay. Kung puntahan po natin ang bagong tipan, kasi ang binasa po natin nasa lumang tipan. Ang Sifanias 1:2 hanggang 3, binasa sa kapatid na ministro, Jimmy Pinaso. Kung puntahan natin ang bagong tipan, gaya ng isinulat ni Apostol nga si Pedro, ano ang sinabi ni Apostol Pedro kung ang pag-uusapan po natin, kapatid na Bobby, ang mga bagay, mayroon bang katapusan na mabasa po natin sa Biblia ayon ni Apostol na si Pedro sa isinulat niya diyan sa bagong tipan? Meron po, mabasa natin, kapatid na Makarayo, sa King James Version sa Tagalog. Mabasa natin sa Unang Pedro, Kabanata 4, Talata 7. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kayo nga mga panghinahon at mga puyat sa pananalangin. Yan po. Sa nabasa po, sa nakasulat sa Biblia, malapit na ang katapusan sa mga bagay. Kung babasahin po ito, kasi ang binasa sa kapatid na ministro, ang Tagalog King James Version. Pagbabasahin ito, sa ibang translation, kagaya ng ang salita ng Diyos. Kung basahin sa Unang Pedro 4:7, ganito na ang nakasaad. Malapit na ang katapusan ng mundo. Kaya pigilin ninyo ang sarili niyo para hindi kayo makagawa ng masama at nang walang maging hadlang sa mga panalangin niyo.
Sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia, ayon ni Apostol na si Pedro, batay sa isinulat ni Apostol na si Pedro, sabi niya, malapit na ang katapusan sa mga bagay o katapusan sa mundo o sa sanlibutan. Ito po ang mangyari sa kinalalagyan natin ngayon na mundo o sanlibutan. Darating ang panahon na lilipulin ng Panginoong Diyos. At ang ibig sabihin sa Sifanyas na binasa po natin, sa nakasulat sa Biblia, o sa banal na aklat, katapusan sa lahat ng mga bagay at katapusan sa mundo. Sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia, hindi to amin na mga salita o kuro-kuro lang sa mga ministro ng PIDM, kundi ito ay nakabatay o sa nakasulat sa Biblia na ito ang mga hula na mangyari sa mundo, pati na sa lahat na nandito sa mundo, sa mga bagay, sa mga tao, sa mga hayop, at pati na sa mga isda. Sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. Pag mangyari na ito, ang mga hula, katapusan sa mga bagay, katapusan sa lahat na nandito sa mundo, at katapusan sa mundo, ang mangyari, walang matitira na maiwan dito, walang matitira dito sa mundo at hindi na ito mapakinabangan kahit kailanman. Kapatid na Jordan, mayroon ba po tayong mababasa sa Biblia para mapatunayan po natin na walang matitira na maiwan dito sa mundo at pati na ang mundo at hindi na ito mapakinabangan kahit kailanman? Mayroon ba po tayong mabasa sa Biblia? Meron po, kapatid na Makarayo, at babasahin lang po natin dito sa banal na aklat na nakasulat na may tatak ang salita ng Diyos. Sa nakasulat po dito sa Isaiah, sa iyang kabanata 24, talata 1, kama po natin sa 3, ito po ang nakapahayag. Makinig kayo, wawasakin ng Panginoon ang mundo hanggang sa hindi na ito mapakinabangan at pangangalatin niya ang mga mamamayan nito. Sa 3, lubusang mawawasak ang mundo at walang matitira rito. Mangyari nga ito dahil sinabi ng Panginoon. So ito ang binanggit ni Apostol na si Pablo, may kaugnayan ang binasa sa kapatid na ministro sa Isaiah 24:1 at sa talatang 3. Sa binanggit ni Apostol nga si Pedro sa isinulat niya sa 4 city, sa sulat niya sa Bagong Tipan, binanggit niya na katapusan sa mga bagay at katapusan sa sanglibutan o sa mundo. Sa nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia. Katapusan sa mundo at sabi ng Panginoon, wawasakin ng Panginoong Diyos ang mundo at wala nang matitira dito at hindi na mapakinabangan ang mundo. Pag mangyari na ito, nagagawin na ng Panginoong Diyos ang nasa isip niya, nagagawin niya na mangyari sa mundo pati na sa lahat na nandito sa mundo. Ito po ang dapat bigyan pansin ng mga tao. Kaya nga malaking halaga ang naisulat sa Biblia na nabasa po natin na mangyari sa mundo. Na dito tayo makikita kasama ang lahat ng mga bagay na naipundar natin. Mga bagay na malalaking halaga o maliliit na halaga na hawak natin o itinayo natin, lalo na sa mga bahay at sa mga binili po natin na mga ari-arian. Kabilang ito sa mga bagay. Sabi ng Panginoong Diyos o sabi sa nakasulat sa banal na aklat, wawasakin niya ang buong mundo at hindi na ito mapakinabangan. Ayon sa isang lingkod ng ating Panginoon Kristo, si Apostol na si Pedro, na mangyari at darating tayo
ang mangyari, malapit na ang katapusan sa mga bagay at katapusan sa mundo. Kaya nga dapat paghandaan po natin, mga giliw po na tagapakinig sa programa po namin. Ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Kaya nga, ano kaya ang mangyari? Bakit ito gagawin ng Panginoong Diyos? Kung mangyari na ito ang wakas ng mundo at wakas ng mga bagay na nandito sa mundo, katapusan sa mga bagay at sa mundo, mayroon bang hindi makararanas pag mangyari na ang katapusan sa mundo at katapusan sa mga bagay? Ang sagot, lahat na mga tao haharap dahil itong itinakda na katapusan sa mga bagay o katapusan sa mundo, ito ang itinakda na araw ng paghuhukom. At tiyak na pagdating sa araw ng paghuhukom, lahat ng mga tao haharap doon sa Panginoong Diyos para harapin niya at tanggapin ang hatol para sa kanya, mga nagawa niya na mabuti o masama. Mayroon ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Abilino? Opo, kapatid na Makarayo, mayroon tayong mababasa. Dito sa mundo ay walang exempted. Kung mayroon mang paghuhukom sa mga bagay o sa buong mundo, mayroon din pananagutin ang mga tao sa lahat ng mundo. Dito po Pero natin, bago kapatid, po babasa. ang babasahin mo ngayon, ang babasahin mo po ay dalawang salin ang babasahin mo. Ang unang-unang babasahin mo ay ang Tagalog King James Version, at saka ang pangalawa naman na salin sa Biblia, yon ang babasahin mo, dalawang salin na babasahin mo. Ano ang mababasa mo sa nakasulat sa naisulat sa binanggit mo na sa Roma 3 versikulo 19? Ano ang mabasa mo diyan? Ganito po ang nakapahayag, kapatid na Makarayo. Sa Roma 3:19, nagsasabi dito, alam natin na ang anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi ng nasasakop nito upang walang maidahilan ang sinuman. At dahil dito'y mananagot ang lahat sa Diyos. Yan po ang mabasa sa King James Version, at dito naman po natin mabasa sa salita ng Diyos. Dito po sa parehas na ng setas, Roma 3:19 nagsasabi, ngayon, alam natin na ang lahat ng sinasabi ng kautusan ay para sa ating mga Hudyo o namumuhay sa ilalim ng kautusan, para walang maidahilan ang sinumang hindi siya dapat parusahan. Ang lahat ng tao ay sa mundo ay mananagot sa Diyos. Lahat ng mga tao haharap doon sa Panginoong Diyos pagdating sa araw ng paghuhukom, dahil sa King James Version, ang buong sanglibutan ay mapailalim sa hatol na gagawin ng Panginoong Diyos. Gagawin ng Panginoong Diyos ang paghatol sa buong mundo. Lahat ng mga tao haharap doon sa Panginoong Diyos pagdating sa araw ng paghuhukom. Matuwid na tao o masasama na mga tao, haharap pagdating sa araw ng paghuhukom. Mababasa po ito natin sa nakasulat sa Ecclesiastes 3:17. Ganito po ang mabasa po natin na nakasulat sa Biblia na binanggit kong talata, na lahat ng mga tao, ito ang katunayan na matuwid at masama na mga tao harap sa pagdating sa araw ng paghuhukom. Sinabi ko sa puso ko, hahatulan ng Diyos ang matuwid at ang masama. Kahit hanggang doon lang tayo ang pagbasa, maliwanag na po na napapatunayan po natin na matuwid na mga tao at masasama haharap sa Panginoong Diyos pagdating sa araw ng paghuhukom. Nagawa ka ng matuwid, mabubuti, at masama ang ginawa mo, haharap sa Panginoong Diyos pagdating sa araw ng paghukom. Kasi nandito tayo
sa dito tayo sa mundo. Lahat tayo mga matuwid na tao at mga masasama na tao, isa lang ang tinitirahan po natin. Dito tayo nakatira sa mundo na ayon sa banal na aklat, malapit na wawasakin ng Panginoong Diyos. At ito po ay araw ng paghukom. Yun ang binanggit sa mga hula na nakasulat sa Biblia. Katapusan sa mga bagay, katapusan sa mga tao, at katapusan sa mundo. Ito po ang nabasa po natin na nakasulat sa Biblia, at dapat paghandaan po natin na mga tao. Ito ang dahilan bakit nagsisikap ang mga ministro ng PEDM para maipaabot namin sa inyo ang mga hula na nakasulat sa Biblia. Ano ang mangyari sa mundo at sa mga bagay na nandito sa mundo na hawak na ng mga tao, kagaya ng mga nagawa na mga bahay at nabili na mga ari-arian. Darating ang panahon na ito ang lahat ay mawawala sa paningin po natin lahat. Pati na ang nakikita natin ngayon na mabubuti nating tingnan. Magandang tingnan po sa paningin po natin. Darating ang panahon, mawawala lahat. Mawawala ito lahat dahil ito ang naisulat sa mga hula na nasa banal na aklat. Dahil ang mundo o ang buong sanglibutan ay itinataan na ito pagdating sa araw ng paghukom upang susunugin ito pagdating sa araw ng paghuhukom sa sobrang init o sa matitinding init. Ito ang makasusunog sa buong mundo. Kailan ito mangyari? Pagdating sa araw ng paghuhukom. Ano ang katunayan? Dito po, sa isinulat ni Apostol na si Pedro, sa 2 Pedro, Kabanata 3, sa talatang 5 hanggang 7, kama 10 hanggang 12. Ganito po ang mababasa po natin sa nakasulat sa Biblia. Sapagkat sadyang nililimot nila na mayroong sanglibutan o sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nasa pamamagitan din nito ang sanglibutan noon na inapawan ng tubig ay napahamak. Sa nabasa po natin sa Biblia, noon ang sanglibutan ay napahamak dahil inapawan ito sa baha o tubig. Sa nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia, inapawan ng tubig sa pamamagitan ng baha, ugonaw. Sa nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia. Pagkatapos na hinatulan, inapawan ng tubig, ang balat ng lupa noon, nung hinatulan ang buong mundo, ang mga tao na nandito sa mundo noon, ngayon, nananatili ang buong sanglibutan, ang balat ng lupa, makikita natin ang mga maraming bagay. Pero, ayon sa nakasulat sa Biblia, itinataan ito pagdating sa araw ng paghukom. Sa city, ganito ang katunayan. Ngunit, ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iniingatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglilipol sa mga taong masama. Lilipolin ng Panginoong Diyos. Ito na ang binanggit sa binasa ni kapatid na ministro Jimmy Pinaso, yung nasa Sifanias 1, 2 hanggang 3, lilipulin ng Panginoong Diyos ang mga tao, ang lahat ng mga bagay, pati na ang mga hayop at ang mga isda sa dagat. Lilipulin ng Panginoong Diyos ang taong masama pagdating sa araw ng paghukom. Ang tanong, ano kaya ang mangyari sa buong mundo pagdating sa araw ng paghukom? Ang sagot, dito po. Babasahin po natin sa 10 hanggang 12. Ganito ang mababasa po natin. Ito na ang mangyari sa buong mundo, pati na sa lahat na mga bagay. Ito ang mababasa po natin. Datapuat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw
na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam sa nakasabay ng malalaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Kuminto po muna tayo sa pagbasa. Ipaliwanag po natin ang binanggit ni Apostol na si Pedro. Ang tanong, kanina, ano kaya ang mangyari sa buong mundo? At sa lahat na mga bagay na gawang nasa lupa, ito ng mga ginawa ng mga tao at binili ng mga tao, halimbawa sa mga sasakyan, mga malalaki at mga maliliit na sasakyan, at mga malalaking bagay na ginawa ng mga tao dito sa lupa. Ano ang mangyari? Sa nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia, mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang gawang nasa lupa ay masusunog. Ano ang makasusunog? Sa sobrang init o matitinding init pagdating sa araw ng paghukom. Ano pa ang mabasa po natin sa nakasulat sa Biblia? Sa 11 hanggang 12. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo sa mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagka maawain. Ito na ang payo ng mga lingkod ng ating Panginoong Hesukristo. Mamumuhay tayo na maawain tayo at banal na pamumuhay. Ito ang dapat gagawin ng mga tao. Ito ang payo na naisulat sa banal na aklat. Dahil tayo ay haharap lahat dito sa mundo sa araw ng paghuhukom. Tiyak na masusunog ang lahat, pati ang mundo, pagdating sa araw ng paghukom, dahil merong matitinding init na yon ang gagamitin ng Panginoong Diyos upang hahatulan ang lahat ng mga nandito sa mundo, ang mga tao na masama, pati na ang mundo pagdating sa araw ng paghukom. Kaya nga sa 12, ito na ang mabasa natin, na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Ano ang mangyari sa langit, sa lupa? Matutunaw sa matinding init. Masusunog sa matinding init ang mga gawang, mga bagay na nasa lupa na ginagawa ng mga tao, pati na ang mga bagay na ginawa ng Panginoong Diyos at nakikita natin ngayon dito sa mundo. Ano ang mangyari? Sabay-sabay darating at mangyari ayon sa ating Panginoon Kristo, matutupad at maganap ang lahat ng mga hula na mabasa po natin sa banal na aklat. Hindi ito amin na mga salita, kundi binasi po namin lahat at kinuha po namin sa banal na aklat. Yan ang totoo, mga giliw po na tagapakinig sa programa po namin, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Kaya nga dapat pag-isipan ng mga tao, bago pa ito mangyari, ang itinakdang panahon ng Panginoong Diyos, nahahatulan niya ang mga taong masama at ang araw na yun, katapusan sa mga bagay, katapusan sa lahat na nandito sa mundo, at katapusan sa mundo. Kaya nga ang tanong, mga giliw po namin tagapakinig, handa na ba po tayo? Kung sakali darating ang itinakdang panahon, araw ng paghuhukom, ano kaya ang dapat natin gawin para mailigtas po tayo? Kaya nga magpapasalamat po tayo sa Panginoong Diyos dahil ito ang gagawin niya na hahatulan ang mga taong masama dito sa mundo, pati na ang mundo. Darating ang katapusan, pati na ang mundo. Meron siyang hangad. Nais niya na ang lahat ng mga tao ay mailigtas. Ang tanong,
Lahat bang tao makatanggap ng kaligtasan? Ang sagot, hindi na lang gagawin ng Panginoong Diyos ang hatol sa araw, pagdating sa araw ng paghuhukom, hindi niya ituloy. Dahil, ang lahat ng mga tao maligtas Kaya nga, dahil, sabi ng ating Panginoon Kristo, lahat na mga ikinudlit na nandun sa, ginuhit na nandun sa banal na aklat, nilagyan ng tuldok, ibig sabihin, maganap na maganap ang lahat na iginuhit ng mga hula dyan sa banal na aklat. Ang tanong, bakit ito mangyari? Bakit gagawin ng Panginoong Diyos? Ano ang dahilan? Bakit mangyari sa mundo ang katapusan at sa lahat ng mga bagay? Dahil ang buong lupa ay nababalot sa sumpa ng Panginoong Diyos. Meron ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Rode? Mayroon po, kapatid na Makarayo. Basahin lang natin sa Isayas, sa iyang Kabanata 24, talata 6. Kaya't nilamon ng sumpa ang lupa at silang nagsisitahan doon ay nagsumpungan sa larin. Kaya't ang mga nananahan sa lupa ay nangasunog at nangagilan ang tao. At sa binasa na hula, nangasunog ang lahat na nananahan sa lupa. Ano ang makasusunog? Binasa na natin kanina. Pagdating sa araw ng paghukom, matitinding init na ito ang gagamitin ng Panginoong Diyos sa paghatol niya sa mga tao dito sa mundo, sa mga nananahan dito sa mundo. Bakit ito mangyari? Dahil ang lupa, sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia, ay nilamon ang lupa ng sumpa ng Panginoong Diyos. Nilamon ng sumpa ng Panginoong Diyos ang balat ng lupa, ang buong lupa, at ang nananahan dito sa lupa, dito sa mundo, masusunog. Sa nabasa po natin na nakasulat sa banal na aklat. Ang tanong, ano kaya ang tinutukoy na binanggit sa hula na sumpa na makasusunog sa lahat na nananahan dito sa balat ng lupa, sa buong lupa at sa buong mundo, dahil ito ay masusunog sa sa matitinding init sa nabasa po natin sa Biblia, at matutunaw ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga gawang bagay dito sa lupa. Ano kaya ang tinutukoy na sumpa? Dito po, mabasa po natin sa aklat ng Apokalipsis sa Kabanata 11 at sa talatang 14. Ganito po ang mabasa po natin sa nakasulat sa banal na aklat. Ganito, nakaraan ang ikalawang sumpa. Narito, nagmadaling darating ang ikatlong sumpa. Ano ang makasusunod? At makatunaw sa langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nasa lupa, na ginawa ng mga tao, at ang mga bagay na ginawa na ng Panginoong Diyos dito sa mundo. Sabay-sabay darating, matutunaw at masusunog sa matitinding init pagdating sa araw ng paghukom. Ano ang makasusunog? Ito ang ikatlong sumpa na haharapin ng mga tao. Ang tanong, ano kaya ang ibig sabihin nung sa banal na aklat na ikatlong sumpa, na ito ang makasusunog sa lahat ng mga tao at makatunaw sa langit at sa lupa at sa buong mundo pagdating sa araw ng paghukom? Ang tinutukoy walang iba. Ito ang digmaan na mangyari sa buong sanglibutan. Ang ibig po naming sabihin, digmaang pandaigdig
ang mangyari ikatlong digmaan. Mayroon ba po tayong mababasa pag ang pag-usapan po natin, ang digmaan, ay makasusunog sa mabasa po natin sa Biblia, kapatid na Art? Meron po, kapatid na Makarayo. Basahin ko lang ang Biblia na bagong salin sa Pilipino. Ito ang nakasulat sa 42:25 sa Isayas. Kaya ibinuhos niya sa kanila ang kaya binuhos nila sa kanila ang nag-aapoy niyang galit, ang karahasan ng digmaan. Nabalot sila ng lagablab nito, gayon may hindi pa rin sila nakaunawa. Nilamon sila nito, ngunit hindi pa rin nila ito binulay sa kanilang puso. Yan ang nakasulat sa ating nabasa, Brad. Sa nabasa po natin sa Biblia, nilamon ng digmaan ang mga tao. Sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. Sa binasa mo sa New Filipino Version. Sa New Filipino Version. Kung babasahin ito sa ibang translisyon, kagaya ng King James Tagalog Version, ano na ang mabasa po natin sa Biblia? Ano kaya ang mangyari pag mangyari sa lahat na nandito sa mundo pagdating sa binasa mo na digmaan sa nakasulat sa Biblia? Ano na ang mabasa po natin sa Tagalog King James Version? Dito lang sa katulad din na sitas sa 42:25 sa Isayas, ito ang nakasulat. Kaya't ibinugso niya sa kanya ang pusok ng kanyang galit at ang lakas ng pakikigbaka at sinulsulan siya ng apoy sa palibot. Ngayon may hindi niya naalaman at sinunog siya. Gayon may hindi siya naglagak ng kalooban. Oo, sa nabasa po natin sa Biblia, digmaan, pakikipagbaka, iisa lang ang ibig sabihin. Pakikipagbaka at digmaan, ito ang makasusunog sa lahat na mga bagay dito sa mundo. Sa lahat ng mga nananahan dito sa mundo, pati na ang mundo, ang mangyari, masusunog ito pagdating sa araw ng paghuhukom. Sa nabasa po natin sa Biblia, ikatlong sumpa, ang sumpa na binanggit ay ang digmaan. Nangyari na ang unang digmaan. Nangyari ang unang digmaang pangdaigdig, July 27, 1914. Kapatid na Dani, anong taon nangyari ang ikalawang digmaang pangdaigdig? Mula September 1939 hanggang August 1945. Oh. Sa Second World War. Sa September 1. Sa September 1, 1939 hanggang 1945 nangyari ang ikalawang digmaang pangdaigdig. Ngayon, ang hinaharap po natin, mga giliw po na tagapakinig sa programa namin, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao, haharap po tayo sa ikatlong digmaang pangdaigdig. Pangdaigdigan na ito ang ikatlong digmaan. Ito ang hinaharap po natin, mga giliw na tagapakinig sa programa po namin. Kaya nga mahalaga para sa tao na dapat paghandaan po natin. Dahil kung mayroon mang mga tao na hindi maniniwala na pagdating sa araw ng paghuhukom sa ikatlong digmaang pangdaigdig, o kagaya ng mga maririnig po natin sa mga radio announcer, kung mayroon mang nagdigmaan na mga iba't ibang bansa, ang sabi nila, ito na kaya ang katuparan sa mga hula sa banal na aklat na mangyari ang ikatlong digmaang pangdaigdig. Ito ang madalas mabanggit sa mga radio announcer, kahit nasa television, makikita po natin. Ito na ang madalas na gagamitin po nilang salita. Ito na kaya ang katapusan sa mundo, ang ikatlong digmaan. Doon na dayon, doon na mangyari
meron ng gagawin na pagdadasal, sana ito hindi mapagpatuloy ang digmaan na nangyari. Hahantong na ito ay hihinto ang dalawang bansa na nagdigmaan kagaya ng Ukraine at ang Russia at kagaya ng Israel at ng Iran, mga giliw po na tagapakinig at sa ibang bansa pa na nagdigmaan. Kaya nga ang tanong, kung mayroon mang mga tao na hindi maniniwala na matutunaw sa sobrang init ang buong mundo pagdating sa araw ng paghukom, o magbigay kami ng isang halimbawa. Mayroong nangyari na sinunog ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng apoy at asopre galing sa itaas o sa langit. Meron po tayong mababasa At ginawa ito sa Panginoong Diyos bilang isang halimbawa sa lahat ng mga tao na hindi gumawa ng mga kabutihan. Meron po tayong mababasa sa banal na aklat. Dito po babasahin ko po ang nakasulat sa 2 Pedro 2:6 na ito ay mabasa po natin sa Biblia at binanggit na ni Apostol si Pedro. At pinarusahan niya ng pagkalipol ang mga bayan ng Sodoma at Gomora na pinapaging abo nang maging halimbawa sa mga nagsisipamuhay ng masama. Binigyan na ng isang halimbawa ng Panginoong Diyos ang nagsisipamuhay ng masasama at hindi nagawa ng mga kabutihan. Ang nangyari, nagbigay ang Diyos sa dalawang bayan, sa dalawang lungsod, ang tinawag Sodoma at Gomora, pinapaging abo, pinarusahan ng Panginoong Diyos. Hahanapin ang Sodoma at Gomora sa lahat na makikita po natin sa mga bansa, hindi na makita na mayroong nakatira hanggang ngayon sa dalawang lugar na hinatulan ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng umuulan na apoy at asopre doon sa itaas. Ito po ang totoo, mga giliw po na tagapakinig sa programa po namin. Kung mayroong mga tao na hindi maniniwala, karapatan ng mga tao dahil nandito tayo sa bansa na mayroong kalayaan sa pagpili sa pagpili ng relihiyon o may kalayaan sa pananalita. Kaya nga, kung anuman ang nasa isip o ang paniniwala sa iba, mananatili ang mundo at hindi hahantong ng katapusan. Pero sa mga PIDM na mga ministro ay tinanggap po namin ang hula o isinulat ni Apostol na si Pedro. Masusunog ito pagdating sa araw ng paghuhukom at hahantong sa katapusan ang mga bagay, mga tao, mga hayop, mga isda sa dagat at lahat, pati na ang langit at ang lupa, matutunaw at masusunog sa matitinding init pagdating sa araw ng paghukom na ang tinutukoy ay ang ikatlong digmaan. Pag-isipan po natin mga giliw pong tagapakinig. Ang tungkol sa apoy. Ang ginamit na apoy na hinatulan niya ang Sodoma at Gomora na susunog na paging abo ang Sodoma at Gomora. Hindi na nakikita, hindi na natirahan ng mga tao. Hahanapin mo man ngayon hindi ka makakita sa dalawang lugar, Sodoma at Gomora, na mayroon pang nakatira na mga tao. Hanggang ngayon. Kaya nga, ang hula na nakasulat sa Biblia, masusunog sa sobrang init pagdating sa araw ng paghuhukom. Ang ginamit ng Panginoong Diyos, asopre at apoy galing sa itaas. Ngayon, pag-isipan natin, ilang apoy na nakahanda pagdating sa araw ng paghuhukom. Kung gagamitin ng Panginoong Diyos ang apoy na galing sa itaas at ang asupre.
ano pa ang ikalawa? Mayroong mga apoy na nandito sa ilalim ng lupa kahit na makikita ang lawa ng tubig, ang dagat o ano pa, sa ilalim mayroong lupa. Sa ilalim mayroong apoy. Kapatid na Dani, mayroon bang apoy kahit na nandito sa dito sa lupa at kahit na sa lupa na nasa ilalim ng karagatan, mayroong apoy, kapatid na Dani? Dahil yung mga active volcanoes, mga apoy yun sa ilalim ng lupa. Kapag yun nag-activate na, sigurado aapoy niya sa ibabaw. Oo. So, ano ang tawag sa PBOX, kapatid na Dani, sa mga apoy na nandun sa ilalim ng lupa? Ring of fire. Oo. So, ito ang mga ring of fire. Yun ang nasa ilalim ng lupa. Apoy na nandito sa ilalim sa lupa. Apoy na nakahanda doon sa itaas. At ang ikatlong apoy na makasusunog pagdating sa araw ng paghukom, yon ang ginawa ng mga tao. Kagaya na iba't ibang bansa na mayroong kakayahan sa paggawa ng mga nuklear. Kagaya na ginawa kapatid na Dani na kinatatakutan na kagamitan sa larangan sa digmaan, yung tinawag na intercontinental ballistic missile. Nako, kung isa lang ang ibagsak sa isang bansa na kagaya halimbawa ang long range na intercontinental ballistic missile, kung maliliit na bansa yan, nako, ano ang mangyari, kapatid na Dani, sa isang bansa na doon ibagsak ang isang intercontinental ballistic missile, lalo na sa long range? Sigurado na mawala ang bansa, matutunaw dahil nuclear ang gagamitin ng bomba sa panahon na yun. So matutunaw ang isang maliit na bansa. Kaya nga, mga gilipong tagapakinig, dapat paghandaan po natin. Kasi nandito na tayo sa ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo na mga palatandaan na malapit na mangyari. Ito ang araw ng paghukom dahil ang mga palatandaan nakikita na natin ngayon Nakikita na natin sa mga bali-balita sa telebisyon at naririnig po natin sa radio station at panoorin po natin sa Facebook at sa YouTube. Makikita po natin na ang maraming mga nangyayari na mga kapahamakan ng mga tao na kagaya ng mga digmaan. Pero iyon, binigay na ng ating Panginoon Jesucristo, sinabi na niya, ayon ng ating Panginoon Jesucristo. Ano ang dahilan bakit mangyari ito, kapatid na Dani? Ano ang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo? Hinula na ni Panginoong Jesucristo ang mga mangyari, lalo na sa ating panahon ngayon. At ito ang nakasulat sa Mateo, Kapitulo 24, versikulo 6 hanggang sa 8. At magkakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingangaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulminahan pagkat kinakailangan ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. So mga nangyari ngayon sa mundo, yung mga wars and rumors of gera, maski saan, hindi pa yan ang simula ng katapusan, hindi pa yan ang katapusan. Yan ang simula naman sa kahirapan ayon kay Jesucristo. Oo. Kaya nga, dapat ito paghandaan at hahanapin ng mga tao kasi ang mga pangyayari ngayon na mayroong mga bansa na dininig ng mga niyanig ng malalakas na lindol. Nangyari na, nararanasan natin ito lalo na sa mga bagyo na mapaminsala na nangyayari dahil mayroong mga buhay na nawala dahil sa sobrang malakas na buhos ng ulan, dahil sa bagyo at malalakas na nangyari na pagbaha. Mayroong mga tao na nawala ng buhay dahil napahamak sila sa nangyari sa kanilang bansa o lugar na nangyari na malakas na bagyo at sobrang malakas na baha. Kung pag-usapan po natin ang tungkol sa bagyo, ano ang binanggit sa banal na aklat? May kaugnayan ba ang Panginoong Diyos? Ang sagot, mayroong kaugnayan. Ano ang katunayan diyan, kapatid na
Renato. Atin lang babasahin sa Nahum, Kabanata 1, Talata 3. Ang Panginoon ay binayad sa pagkagalit at dakila sa kapangyarihan at sa anumang paraan ay hindi aariing walang sala ang salarin. Ang daan ng Panginoon ay sa ipo-ipo at sa bagyo at ang mga ulap ay isang alabok ng kanyang mga paa. Ito ang nabasa po sa Biblia. Ang Panginoon banayad sa pagkagalit at dakila sa kapangyarihan at sa anumang paraan. Hindi walang sala ang salarin. Ang daan ng Panginoon ay ang ipo-ipo at bagyo at ang mga ulap ay ang alabok sa kanyang mga paa. O ang bagyo, ipo-ipo ay daan ng Panginoong Diyos. Kaya mayroong nangyari na mga bagyo, ito ay daan ng Panginoong Diyos at kung mangyari ito, Diyos na ang nakakaalam kung sino ang ililigtas niya at ihiwalay niya sa doon sa mangyari na malakas na hangin o bagyo o ipo-ipo o na mangyari lalo na sa magdala sa sobrang malakas na baha. Kung pag-usapan natin kapatid na Dani, ano kaya ang sinabi ng ating Panginoon Kristo na kaligtasan para sa tao? Lalo na pagdating sa araw ng paghuhukom. Sino? Ang tanong, sino ang tagapagligtas ng mga tao sa buong mundo pagdating sa araw ng paghuhukom? Kung ang ating Panginoon Kristo ang ating pakinggan. Ayon sa ating Panginoong Kristo, walang ibang tagapagligtas lalo na sa lahat ng kapahamakan ng mangyayari ngayon sa mundo, kundi ang Espiritu Santo. Ayon sa pahayag niya nga nakasulat sa is John Kapitulo 14, versikulo 15 sa hanggang 17. Ang babasahin natin ay ang The Passion Translation para diretso na tayo para makapag-save tayo ng oras. Ang pag-ibig niyo sa akin ang nagbibigay ng kapangyarihan sa pagtupad ng aking mga utos. At ako'y hihingi sa Ama upang kayo ay pagbigyan ng ibang tagapagligtas, ang Espiritu Santo sa katotohanan. Siya ay magiging kaibigan ninyo at katulad ko na at hindi niya kayo iiwanan. Ang sanlibutan ay hindi makakatanggap sa Kanya dahil hindi nila makita at makilala. Pero siya, kayo, kilala ninyo siya dahil mananatili sa inyo at sa pasok sa loob ninyo. Iyan ang pahayag ng ating Panginoon Kristo nga ang walang ibang tagapagligtas kundi ang Espiritu Santo. At ang isa sa gawain niya, binigyan niya ang mga tao tuturuan sa mga bagay. Juan 14:26 ang salita ng Diyos at na translasyon, at sa Efeso 17 bibigyan niya ng salita na sa kapangyarihan ng mga salita na ibinigay ni Espiritu Santo, ililigtas ang tao sa Job 5:20 pagdating sa araw ng digmaan at sa kamatayan at sa tagutom. At ang kailangan sa tao na maglingkod siya sa bagong paglilingkod dyan sa Espiritu Santo, Roma 7:6, at makatanggap ng panalangin dyan sa Espiritu Santo, at ang Espiritu Santo ang magtuturo sa panalangin na tatanggapin ng mga tao upang sa tuwing magdasal ang lingkod ng Espiritu Santo ay pakinggan ng Espiritu Santo. At ang gagawin ng Espiritu Santo ay tatakan niya ang mga tao sa tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan pagdating sa araw ng paghuhukom sa Efeso 4:30 sa King James Version at sa Magandang Balita Biblia, at lalo na sa ang salita ng Panginoong Diyos. Pagdating sa araw ng paghuhukom, tiyak na ililigtas ang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pamamagitan sa gagawin ng Espiritu Santo na tatakan niya ang Espiritu Santo sa tatak para sa kaligtasan. Mga giliw po na tagapakinig sa programa po natin, ang matanggap ng mga tao naglingkod sa Espiritu Santo ay dadalhin sa bagong langit at bagong lupa.
pagdating sa araw ng paghuhukom. Ito ang ibigay niya sa mga lingkod na nakarating sa paglingkod ng Espiritu Santo. Magili po na tagapakinig, wala naman kaming oras. Sana bago ito mangyari ang araw ng paghukom, nakapaglingkod na tayo sabay-sabay diyan sa Espiritu Santo. Ito po ang inyong lingkod, kapatid na Hermogenes Macarayo. So naman si Brother Danilo Nacua. At ito naman si Brother Kili Insipido. At ako rin si Arturo Saltarin. At ito na pa ninyong lingkod, Abilino Nabalitan Jr. Ako naman po si Jimmy Pinas. Ito naman po si Rodi Camos. Ito naman po si Brother Renato Tumandan. At ito naman po si Brother Bobby Arado. At ito naman po si Brother Jerry Villacoramudja at magsasabi na magandang gabi sa ating lahat at maraming salamat po.